Ang layunin po ng Diyos sa buong sangkatauhan ay kagalingan at kalayaan mula po doon sa mga sugat at pagkakulong ng kapangyarihan ng kadiliman sa mundong ito. Hindi po yung sugat na pinag-usapan natin ito, hindi nagalos, tapos basta nalang bumalik, wala lang, no? Hindi yung napagsarahan ka ng pintuan, nakulong ka sa bahay mo, tapos nakalabas ka naman, hindi yun ang ating pinag-uusapan sa umagang ito. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay napakataas na uri, malawak ang kagalingan. Ang sinabi kasi dito sa katauhan, kagalingan sa buong mundo, sa buong daigdig. At may kaakibat ito na pangako na isang makapangyarihang kalayaan. Powerful freedom. Ang kalayaan nito sinasabi ay kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po tayo makakaranas ng kalayaan. At ito yung pinamumuhay natin with spiritual understanding. Spiritual understanding. Na tayo bilang mga anak ng Diyos ay kabilang doon sa sagrado, sa banal, at pangunahing pamilya ng kalangitan. Hello? Praise God. Okay. Magano muna ako. Alam mo, ang mga tao ngayon, enjoy na enjoy sa mga usapang mundo. Alam mo, pag nag-uusap ka rin mga kabataan, pag nag-uusap, hindi hinihintay na matapos yung kanyang kausap at dudugtong yan para kumbaga ay walang tigil na kasiyahan, tuwang-tuwa sa usapan na kabatin kaagad. Pero pagdating ng mensahe ng Panginoon, hindi mo maliligan ng amen. Hindi makasagot ng amen. Nakakagaganda at kapangyarihan, nakakasindak ng mga amazing na mga word of God ay hindi masagot ng amen. Hindi excited sa word of God. Pero mga tao sa mundo, pag nag-uusap, hindi pa natapos yung isa, may nadugtong na. Ito yung sinasabi ko, maunawaan natin, mga anak ng Diyos, na tayo po ay kabilang sa sagrado, banal at pangunahing pamilya ng Diyos. Wala ka rin. Dapat tayo makaunawa, maalala natin, maisip-isip natin itong mga bagay na ito. Recovery. We have to really come into realization. Ma-realize natin that we should be living as sons of the living God. Amen. Okay? Kailangan natin magising. In chapter 1 of Genesis, about the creation, ang Diyos po hindi po lumikha ng masamang bagay. Hindi rin siya lumikha ng kahit isang araw, anong araw dyan ang masamang araw. Ang Lunes ba, masamang araw, ang Martes, mabuti, masama, mabuti. Wala po siyang nilikhang masamang araw. Lahat ay mabuti sa kanyang paningin. That was the original design of God in His master's plan. Ibig sabihin, plan A. Yun po yung plan A ng Lord. Nakuha po natin yun? Yes. At ang sabi po sa Hebrews chapter 13, ang sabi po daw ang ating Panginoon Kristo, siya kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ibig sabihin, hindi po siya nagbabago. Ngunit sinabi po sa Isaiah 53 na ang plano ng Diyos tayo po ay pagalingin, physically, spiritually, at higit sa lahat ay matubos tayo sa ating mga kasalanan. Why? Doon. Bakit? Kailangan po intindihin mabuti yun para tayo po ay maging powerful and conquerors, sons of God. Bakit ang plano ng Lord tayo po ay pagalingin, physically, spiritually, at kailangan po tayo matubos sa ating mga kasalanan? Kasi po, pumasok po ang kasalanan sa buong sangkatauhan at nagkaroon po ng mga karamdaman at kamatayan. Ganon pa man, ito po ang nakita ko habang ako'y nagbuhulay. Wow, Lord! Sabi ko nga ganon, kahit na kumbaga halos inilampaso na ng kaaway ang mga tao sa mundong ito, but the plan, the goal of God never changed. Amen. Ang
target ng Panginoon ay, ano? Sino dito na born again? Born again? Yes. Taas ng kamay. So, sabihin, naglagay kayo ng pabango. Okay? Pag hindi ka makataas ng kamay, takot ka dahil papunta sa inyong hangin. So, ibig sabihin, nung tinanggap niyo si Jesus Christ, ano yung tinanggap ninyo? Ano tinanggap ninyo? Nung tinanggap na born again kayo, ano tinanggap ninyo? Spirit. Ano? Ano tinanggap ninyo? Kailangan you should realize, you should come into realization na tayo po ay tumanggap nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, tayo po ay tumanggap ng eternal life. Ito yung goal ng Lord. Ang unang plano niya, ang tao ay hindi mamamatay. Maging katulad ng Diyos na hindi na mamatay at kasama lagi sa mabubuting mga bagay. Ngunit nagkaroon ng ibang kaparaanan, nagkaroon ng medyo lumislis lang ng mga kaparaanan, but the goal of God never changed. Hindi po ba maganda yun? Hallelujah! Praise God! So ano ngayon? Today we're living in God's grace, in God's will. Nabubuhay tayo ng kalooban ng Panginoon at sa biyaya. Kaya sinasabi na ang panahon ngayon, ang mga tao ay nabubuhay sa grace will. What is God's will today? Ano ang kanyang kalooban sa araw na ito? The most important, isang importante, tayo po ay pagalingin. Well, spiritually and physically, tayo po ay pagalingin. How? Paano tayo pagagalingin, no? Sa ating physical at spiritual. Sabi natin kanina, hindi literal ito mga sugat. Hindi basta-basta mga sugat. Sa mundong ito, sinasabi sa banal na kasulatan na napakaraming problema, kabigatan, nagkakaroon tayo ng kahinaang spiritual, bumababa ang ating tawag nito, kagalakan, nanghihina tayo, pero mga emotional pains na ginagawa ang mundong ito sa atin. Pero kailangan po maintindihan natin, malaman natin, mga kapatid, na ma-realize natin, maunawa natin na buhayin natin muli. Baka namamatay na. O nawawala na yung pagkaunawa natin sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Even we Christians, lalo-lalo na ang side effect para po sa ating mga Kristiyano na. Ano pa nga po na Panginoon para tayo ay forever na mabuhay? Sinigyan tayo ng kaparaan ng Diyos na gumaling. Lagay natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 4. Sabi ko doon sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22, napakaganda po itong sinulat at naranasan ni King Solomon. Sabi ko doon sa verse chapter 4 ng Kawikaan, Proverbs 4:22, anak ko, pag-ukulan mo ng pansin ang sinasabi ko, pakinggan mo mabuti ang aking mga salita, huwag mong ilalayo sa iyong paningin, ingatan mo sa iyong puso, pagkat ito ay buhay para sa mga nakakasumpong nito at kalusugan sa buong katawan. So sinasabi dito mga kapatid, that the Word of God is the best medicine sa lahat po ng ating mga problema, sa lahat ng ating mga sugat, emotionally, spiritually, and everything. Kasi po, pagka tayo po ay nakakaalam at nabubuhay at sumusunod sa Word of God, sigurado, maingat kang gumawa ng masama. Kaya ito yung nagpapalusog sa tao. Nagbibigay ng kabutihan, nagpapatagana, nagpapayaman sa tao. Kapag tayo po ay obedient sa mga salita ng Panginoon. Kapag tayo po ay lagi busog ng salita ng Diyos, pinapalakas po ang ating spiritual na kalagayan. Ang sabi po doon sa Romans 5:12, ang sabi dito, sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kasalanan sa buong mundo at nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng kasalanan. Sino po yung tao yon? Ang isang tao yung pinagmulan ng kasalanan, si Adan. Yung una natin tatay. Ito ba? So makita natin dito na ang origin po ng sickness is sin. Kaya nagkaroon po ng karamdaman ay dahil sa mga kasalanan. Dito po pumasok ang dalawang uri ng kamatayan, two kinds of death. Number one is spiritual death. Ano po yung spiritual death? Ito
Ito po ay pagkawala, pagkamatay, sa pagitan ng tao at ng Diyos. Maniwalay tayo, nalalayo tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng ano? Po? Dahil ang spiritual life po ay kailangan meron po tayong kaugnayan sa Diyos. Pag sinabi natin, healthy ang ating spiritual life, maganda ang iyong kaugnayan sa Panginoon. Tingnan natin kung maganda nga ang ating ugnayan sa Diyos ngayon. Hindi lang po basta na-born again ang pinag-usapan dito. Na-born again ako, pagkatapos, hindi na ako umuwi sa bahay ko. Tayo pagkapamilya, di ba? Diba? Ito, anak ako na itong pamilyang nito. Nung malaman kong anak ako nito, lumayas na ako at hindi na ako umuwi. Isang taon na tayo magkikita na, tayo, bahala ka sa buhay nyo. Ganun ba? Pag tayo po yung na-born again, kailangan minimaintain po natin yung intimacy with God. Minimaintain yung intimacy na yun. Ginagawa mo ka ano mabuti sa Panginoon, ano yung nakakalugod sa Panginoon. Hindi ka lang basta na-born again. Kasi yung sinasabi natin na kapag tayo po ay nababalot ng Word of God, hindi po natin makayanan na gumawa ng mga kasamaan. Malulugod ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ay pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, pagkapamilya po tayo ng Panginoon, hindi natin ibig sabihin na, na-born again na ako. Tapos, araw-araw, kamusta po ang ating daily life? Ito ngayon tayo natin pag-usapan. Yung intimacy with God na sinasabi natin, kamusta ang ating daily life? Ang kasalanan po ay tumatrabaho sa buong mundo walang pahinga. Bigawan kayo ng ilang peraso. Yung inggit ay nakakamatay. Needless. Envy. May narinig kasi ako kahapon kaya ginawa ko siya Nilagay ko siya May tanong kasi sa akin Envy. That is a needless. Nakakamatay na kasalanan niya. Ganito siya. Halimbawa, inggit na inggit ka na kung bagong cellphone. Bagong labas. Pinili mo yung cellphone na yon. Tapos wala ka ng pambili ng pagkain. Diba? Hanggang cellphone lang pala pera mo Dahil sa inggit na yun, namatay ka sa gutom. Natuwa ba ang Panginoon doon? Inuna mo yung cellphone kaysa sa katawan mo, pakakainin mo? Oh. Yeah. But it's still. Ito pa. Mga Kristiyano na, konting bagay lang, may nito ng ulo. May nabanggit lang na isang maliit na bagay, kwadrado na agad ang bili. Parang nilagyan ng kung ano kwadrado na agad. Nag-normalization na agad. O diba? Kamusta? Kamusta ang araw-araw nating buhay? Lalo na ito pa, mayroon pang game syndrome. Sige, gustong kumabig ng kumabig. Meron ganun Kahit sa masamang paraan, basta't maka-game. Game syndrome, yung parang laging gusto na makaalabang. Kasi ba, kasalanan yun. Kasi hindi magandang paraan. O, yung madamot, kasalanan din yan. Madamot sa Lord, half-hearted. Pag madamot sa Panginoon, half-hearted. Kayang magbigay ng malalaking gastos yan sa mga bisyo, sa mga kapritsyo sa buhay. Pero pagdating sa buhay ng Panginoon, tikom ang palad. Kasalanan yun, madamot. Ay, hindi nga pala. Okay. Tama. Kasi tayo ibigay. Diba? Madamot. Ay, hindi nga pala madamot ang tawag doon. Pag-type kasi hindi sa'yo yan Diba? Hindi sa'yo yung type, diba? Yung sa iyo lang na ayaw mo ibigay, yun ang madamot. Pero yung type, hindi iyo yun. Anong tawag doon sa pag hindi binibigay ang type? Ayaw sabi niya, no? Pag hindi mo binibigay ang type mo, ang DOCMC hindi pwedeng kwentuhan about the type. Kasi kayo busog na busog sa aral about the type. Okay? So yan po. Yun ang sinasabi na spiritual death, na kapag hindi po natin ginagawa yung mga bagay na yan, sa isang matuwid na paraan, lalalayo po tayo sa Panginoon. Physical death, number 2. Ano yung dala po ng physical death? Ito po ay dinala sa atin ni Satanas.
itong physical death na to. Resulta ito ng kasalanan ng ating ninuno na si Adan. Kaya tayo po ay nagbabalat ng buto, naghihirap tayo sa mundong ito dahil sa kasalanan niyon. At dahil sa kasalanan niyon, nagkaroon po ang tao ng kaisipang madaya. Bisyo. Bisyo. O yung bisyo. Nakakamatay physically. O, tingnan natin, tuwing umaga, magmumug ka kaya ng alak, kung ano mangyayari sa buhay mo. O, di ba? Pero kami kapitbahay ng dati, hindi ka lang tumagal. Yun yun. So, ibig sabihin, tandaan natin mga bata, na mula na nagkakala po tayo, kailangan tayo magbadas ng buto. Kapag ikaw ay nababatod, naliligo ka, ano mangyayari sa iyo? Di ba, napuyas ka? Duwa na mata mo sa laptop. Tapos kinabukasan, ikaw maliligo. Tapos isisihin mo ngayon kung sino. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Kaya nga sabi ni King David sa Psalm 41:100. Ang sabi ni King David, sabi ng Panginoon, patawarin mo ako dahil nagkasala ako laban sa iyo. Sabi na ni King David. Di ba? Sabi doon, alam niyo po, eto, si Satanas, ano yan? Masipag yan magdala ng mga kung anong disaster sa katawan ng tao. Hakot ng hakot yan ng nakakadamage sa ating katawan. O, marami kayo nakikita nakakadamage. Mga mantika. Nakakadamage yan. Hinahakot yan. Ng kaaway sa ating harapan. Yan. Ang Diyos na humahakot ang mabuti sa ating buhay. O, makakala nyo, teamwork sila ha, no? Hindi po sila na magkasama ng Panginoon. Hindi sila pwede magsama. Ang Diyos, mabubuti ang ginagawa sa atin. Ang kaaway ay lahat yan. Ang ginagawa niya ay makakadamage sa ating buhay. Subalit, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo ay meron tayong magandang nangyari. Kasi kahit na nagkakaroon pa nagkasala ang tao, inako ng ating Panginoon ang kasalanan yon at binigyan po tayo ng bagong pag-asa, bagong pangako. Diba sabi ng 1 John 3, nagarito ang anak ng tao pang wasakin ang gawa ng kaaway, ang gawa ng demonyo. Totoo po yun. Jesus came to destroy lahat ng mga sickness, mga karamdaman yan. At iyon po yung plan B. Yun ang plan B. Kasi sinira ng tao ang plan A. Sa Genesis chapter 3 pa lang, sinira na ng tao ang plan A. Kaya mga kapatid, pakinggan nyo ng mabuti dahil pag kayo nagturo sa iba, mga bata, kailangan alam niyo na ito. Inauulit-ulit sa inyo yung creation na ito. Kaya kailangan marunong na kayo mag-Bible study sa inyong kapwa. Yun po yung dahilan. So dito nung ang ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo at ang mga sugat ng ating Panginoon Kristo ay siyang naging balot ng ating buong katawan, naging bakod ng ating mga tahanan, naging bakod ng ating mga negosyo, ng kung ano-ano mga bagay, naging bakod ng ating trabaho upang hindi kakailaman ng demonyo. Amen? Amen! Ibig sabihin, no trespassing in my territory. Sinasabi doon yun. Parang ganon. No trespassing. Ibig sabihin, my days of sickness and my days of poverty is over. Pinalaya na ako dyan. Inalis na ng Panginoon yan. Nagtagumpay na ang Diyos dyan. Ibig sabihin, ang mga karamdaman na ito, ang mga kahirapan na ito, it cannot stay in my body, cannot stay in my life. I declare. Hello? Ibig sabihin, malaya na po ako mula sa anumang disaster na hinakot ng demonyo sa mundong ito. Oh, hallelujah. So, ganito ba tayo, ganito ba ang ating pagkaunawa bilang tayo ay mga anak ng Diyos? Nasa ganun ba tayong pagkaunawa? Dapat inuulit-ulit natin yun. Na ikaw kaaway, wala kang magawa sa katawan ko dahil ito binayaran ng aking Panginoon Kristo. Kung hindi maniwala ang iyong espiritu, ulit-ulitin mo maghapon para ikaw ay magtagumpay. Kaya we must truly understand and come into realization at panghawakan po natin yung katotohanan yon sa ating buhay. Anong ginawa ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay? We should declare. Kailangan natin dinideklara yon. Sickness and poverty cannot stay in my body and in my life. Amen? Amen.
Dinideklara po natin yon. Why? Kasi alam mo ang salita ng Panginoon eh. Di ba sinabi doon sa Ephesians chapter 6 na isuot natin ang buong baluti ng Diyos upang labanan ng tagapamahala ng sangkatauhan na ito ng kadiliman, no, sa mundong ito, na namamayani sa mundong ito. Sinasabi doon yun, itinuro na ngayon sa mga bata. Put your armor. Put on the whole armor of God. Diba? Ito, ano yung armor na yun? Yung salita ng Panginoon ay isuot natin sa bawat sandali upang hindi katabihan ng demonyo. Alam mo, tatabi-tabihan sa iyo. Papasok ka ng bahayan, mag-4 ka yan. Ang hihingi pa yan ng kape. Wow. At ikaw naman, serve ka ng serve. Ano sabi nito? Isuot. Ang buong baluti, isuot. At kung may balakid pa tayo sa ating mga buhay na ito, na hindi natin maramdaman ang ating Panginoon Kristo sa ating buhay, pag hindi natin nararamdaman, ibig sabihin, ikaw ay lumalangoy sa kasalanan or put-put ka pa ng kasalanan, kaya parang hindi mo maramdaman ang ating Panginoon Kristo, parang hindi mo maramdaman na ikaw ay sinasamahan ng Banal Espiritu, hindi ka pa na napapatawad. Again, our shield is again the Word of God. Ano sinabi doon sa pangako sa 1 John 1:9? Kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan tapat ang ating Panginoon, na tayo ay nilinisin sa ating mga kasalanan, sa lahat ng ating kalikuan. Ano pa? Ano pa hinihingi natin? Lahat yun ay nasa sa atin na, mga kapatid. Ito'y pangakong gamot. Ha? Ito'y mga pangakong gamot para burahin ang ating mga karamdaman, burahin ang ating mga kasalanan. Nakuha po natin? 100 million ang Pilipino this July 2014. Tandaan po natin yan. O, yung mga eskwelahan. Sabi ko sa inyo, mga bata ha? Kaya sabi ko, walang 10 years old ka baba 9 years old ka baba, ha? Kasi ayoko nang naglalaro dito sa loob. Ito ay para ng bahan. Ako lang magsasalita. 100 million ang Pilipino this July 2014. Ano ang ating tinatarget dito? 37 million dito is netbook user. Higit pa. Ano nakikita natin? Grabing kasalanan. Grabing karamdaman ang dinudulot dito. Kung hindi ka naman nanonood ng kasalanan doon, pero grabing karamdaman ang dinudulot nito. Ito nagpumupulag sa mga tao. Spiritually and literally. Bubulagin ka niyan kasi kung ayaw mo nang matulog at nakatutok ka na rin sa netbook, sa Facebook, sa lahat ng booking ka talaga. Amen. Diba? Gano'ng katinding karamdaman ang sinudulot nito? In every Christians na sinasabi nila, Kristiyano, kasama po dito. Kahit mga Kristiyano. Walang excuse. Kasi meron tayong human nature na pag nakita natin yung bagay na yun, parang gusto natin lagi. Nahuhook up pa rin tayo doon sa mga bisyo na yun. Even the ministries, mga ministeryo na nagtitiwala sa atin, asan na ako na yan? Well, kasi ako na yun. At hindi yan. Kahit mga babae, nanonood ng porno sa loob, sa cellphone. Yung hard time nung nakaraang buwan ng gabi, grabe yung babae. At hindi na kasamaan na sinasabi, tulungan niyo po ako na hindi na po ako makalaya dito. Sabi nga sa hard time, huwag ka nang magkaroon ng cellphone kahit kailan. Yun lang ang solusyon doon. Huwag natin sabihin ng mga lalaki lang nanonood nun. Kasi pag tayo po hinawakan in Jesus' name, kapag ang tao po hinawakan ng kaaway at wala po tayong kamuwang-muwang na ang Diyos ay binayaran tayo sa mga kasalanan yan upang tayo ay mamuhay ng matuwid. Ipapalibol ka ng kaaway. Ano ang gagawin natin? Pag ganito, katindi na ang mga kasamaan na naglilipana sa buong mundo. Ang DOCNT should do something to help delete
sins and sicknesses. Kailangan tayo po isang pambura. Isa ang rebuke. Our divine covenant is the strongest move we can today. Ito po yung pwede natin gawin sa mga panahong ito. Sino ka? Kailangan na makatulong po tayo na madilit ang mga kasalanan, mga kahirapan. Sariwain po natin ating karapatan at kapangyarihan mula sa ating Diyos. That God, the Holy Spirit, is manifesting in our doing. Sa lahat ng ating mga ginagawa ay nakikita ang gawa ng Panginoon. Halimbawa, ibigyan ko yung example para makadilit kayo ng kasalanan. Kaklase, magyayaya sa ganito, ay hindi po pwede, masama yan ang kapatid. Kabarkada, kaibigan, yan ay masama. Ako ay manggagawa ng church. Ako ay Christian. At alam ko yan, hindi yan natutuwa ang Panginoon sa mga bagay na yan. So, nakatulong na yun sa sarili mo. Nakatulong ka pa sa iba. Nakuha ko. Nakuha. At iba pang kaparaanan ng mga katulong ko tayo sa iba. Kapag itong mga buhay na yun natin, mamanifest ko kapag yan ang Diyos dito. We are rebuke. Tayo po ay mga rebuke sa mundong ito. Na itutuwid natin ng mga kautakan ng mga taong sobrang ng kalikuan. Hindi yung ikaw, pati ikaw ay tumutulong ka para dumumi ang iyong paligid, dumumi pati ang iyong sarili. May mga nagsasabi mga kapatid, malakas naman ang pananampalataya ko. Kaya nakatuon lang sa sarili para sarili lang, siya lang ang gumagawa ng kaparaanan. Siya lang sarili lang siya ang gumagawa ng solusyon para gumaling o kaya makalaya sa kasalanan o kaya kung ano pa man. But for sure, mga kapatid, siguraduhin ko sa inyo, walang spiritual yun. Wala ganon. Lalo na, kapag ikaw ay Kristiyano, nahuhok ka sa ganito ano ba yung tawag doon? Mga rason, hindi ko siya kaaya-aya sa Panginoon. Parang ang bukas na bukas ang buhay mo sa anumang mangyayari sa iyong buhay. Walang divine protection. Sariling laban. Sariling gawa ng paraan o solusyon. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ibig sabihin nawawala sa mindset mo na ikaw ay napagtagumpayan na ng Panginoon ang hindi magandang buhay ng mundong ito. Parang nakalimutan mo yun. Kasi umaasa ka sa sarili mo eh. Kapag ikaw ay Kristiyano, nalilimutan mo na ikaw ay mapagtagumpay. Ang Diyos ay nagtagumpay na sa buhay natin ito. Hallelujah. At ibig sabihin, makita natin itong walang-wala po ang lakad natin, wala po sa Colossians 3:17. Alam niyo po, pagka binulay niyo ang Colossians 3:17, grabe. Anong sinasabi doon ni Paul? Ano mang inyong ginagawa? Maging sa salita o ano man ang gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon Kristo at magpasalamat kayo sa Diyos ako sa langit sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoon Kristo. Ano po yung sinasabi dito? You are so powerful and anointed kapag nagtatrabaho ka na ang mindset mo lagi ay sa Panginoon. Ginagawa ko to dahil mahal ko ang Diyos, ginagawa ko ministry na to dahil sa Panginoon, ginagawa ko to. At alam nyo, pag gano'n ng ating kaisipan, ginagawa, papakapan ka ng ating Panginoon. Amen. Ang iyong ginagawa ay powerful and anointed. Oh, hallelujah. Hallelujah. Colossians 3:17 builds us high in spirit to do good. Kasi kung baga ikaw mismo gumagawa ng paraan, kapag iyo lagi itong maganda ito, minimemorize. Kapag ito ang iyong panuntunan sa iyong buhay, talagang tumataas ang iyong spiritual. Ano nga sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 1 verse 19 to 20? Yung kapangyarihan na yun na bumuhay sa ating Panginoon Kristo, doon sa pagkalibing sa Kanya doon sa kamatayan, ay yung kapangyarihan ninyon, meron tayo nun. Ipinamana yun sa atin. Gaano natin ito pinagbubulayan? Ephesians 1:19 to 20, magbulayan natin yun. Ulit-ulitin, inimemorize natin yun.
Sabihin mo sa sarili mo, maniwala ka, sarili ko. Kaluluwa ko, maniwala ka. Espiritu ko, maniwala ka sa sinasabi ng Diyos na ito. Na yung kapangyarihan na yun na bumuhay doon sa ating Panginoon Kristo, meron ka nito. Bibigyan ko ay example, Luke chapter 13. Oh, hallelujah, glory to God. Luke chapter 13, verse 10 to 19. Woo! Tuwa talaga ako dito. Pinaiingitan ko mga bagay na dito. Sabi dito, 13, Luke, verse 10 to 13. Isang araw ng Sabat, si Jesus ay nagtuturo sa isa sa mga sinagoga. May isang babaeng 18 taon na may sakit dahil sa masamang espiritu. Hindi na siya makauna sapagkat siya ay hukot na hukot. Yan. Nang makita si Jesus, tinawag niyang babae, pinalapit sa unahan at sinabi, babae, pinagaling ka ng iyong karamdaman, sa iyong karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae at pagkakay nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Oh, hallelujah! Church, mayroon po tayong power na ganyan. Hindi ka maniwala? Ay, kapangyarihan na ganyan. Kapag nagmamanifest po natin sa atin ang pangako ng Panginoon, that power ay mag-spark yan, magiging on fire po sa atin yan. We have the power to do good, makagawa ng mabuti. Hindi lang yung pag lumalabas ka, dinadaan-daanan mo lang yung mga kuba dahil mga hukot na hukot dyan, dinadaan-daanan lang natin ang mga karamdaman dyan. Kailangan sila makalaya sa gawa ng kaaway. Kailangan tayo ay aktibo doon. Pag nakita ninyo yan, ay gawa ng demonyo ito, pray tayo. Ano nararamdaman mo? Nakakahinga ka pa? Ganyan. Hawakan mo ka agad may karamdaman, mag-pray kayo. Sabi ng Panginoon, ganito, patanggapin mo muna sa Diyos. Oh, praise God. We should utter something. We should utter healing. Kasi sabi sa Galatians, di ba, 29, pag nakikiisa ka sa ating Panginoon Kristo, yung pangako na Panginoon kay Abraham na tagapagmana rin tayo, dumadalo yun sa atin hanggang ngayon. Yung pangako ng Lord kay Abraham, hanggang sa atin dumadalo yun. At kapag ano bang tawag doon? Ano yung fear sa Tagalog? Pag pag nilagmamalasyakitan natin o pinahalagahan natin kung sino tayo, oh, praise God, isa nahirapan ako rin. Pag pinapahalagahan natin o pinagmamalasakitan natin yung ginawa ng Panginoon kung sino tayo, alam niyo po, magkakaroon tayo ng mas maraming oras at stress, makagawa ng mabuti para sa iba. Masaya yun. Masaya yung gumagawa ng mabuti para sa iba. Kasi alam niyo, tandaan ninyo, tumingin ka ng tumingin sa sarili mo pangangailangan. Sarili mo lang tingnan mo, hindi yung iba, sarili mo lang. Mapapagod ka, mababalisa ka patuloy. Maninervyusin ka kapag sa sarili mo, ikaw tumingin lagi. Diba? Pag tinignan mo na tinignan mo pangangailangan mo, personally, ikaw sarili mo titingnan mo, patakot ako sa problema maaabutin mo. Totoo po yun. Acts chapter 10. Magagawa, chapter 10. Mag-usap tayo tungkol pa sa mga magagandang mga bagay na ito. At sabi po dito sa Acts chapter 10, verse 58. Ito po yung pinapatotoo po ni Pablo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kasi ni Pablo, ni Pedro, tungkol sa Panginoon Kristo. Kasi di po ba, siya ay pumasok sa bahay ni Cornelius? Oh. At sabi po doon sa verse 38, kagandang verse. Kagandang verse. Sabi doon sa verse 38, chapter 10 ng Acts, kung paano si Jesus sa taga-Nazaret ay pinuspos ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan, saan man magpunta, siya'y gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat na nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo, pagkat sumasa kanya ang Diyos. Ang ganda ng verse na yun. Ang ganda rin, grabe. Hallelujah. Nakakaingit. Jesus is anointed to do good. Cure. Kinukure na yung mga harassed and oppressed by devil.
Yung mga pinapahirapan ng demonyo ay napapagaling niya. Ano sikreto nun? Why? Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Paano sumasa atin ang Diyos? Kailangan po tayo ay obedient sa Word of God. Kailangan tayo ay sumusunod sa sinasabi ng Panginoon para magkaroon ng kapangyarihan at pagiging anointed po, maging puspos ng Banal na Espiritu. Bababa ka at babakapan ng Diyos ang ating mga ginagawa spiritually. Kapag tayo po ay obedient sa Word of God, sumasa Kanya ang Diyos. We should say something to the rebel. Now, kailangan nire-rebuke natin siya. Anong sabi ng James chapter 4 verse 7? Sabi, isuko ninyo inyong sarili sa Panginoon at salamtangin ang demonyong yan upang lumaya sa harapan mo. Ano ang unang gagawin? Isuko ang sarili sa Panginoon. Huwag kang rebuke ng rebuke tapos hindi ka naman uma-attend ng church. Hindi ka naman nag-pray. Baka dambahin ka kaya. Hallelujah. Submit to God by submitting to God's Word. Bago po tayo maka-receive ng kaaway. Did we obey the Word of God? Example natin. Ang obedience sa Word of God, it brings power sa atin, sa ating mga pag-ministry. Bigyan ko kayo ng example. Pero ang paboritong first para magpapaalala sa akin kung paano ako maging God. Sabi doon sa Romans 12:11, sabi doon, magpakasipag kayo at manatili magpakasipag kayo at panatilihin ninyo ang kasiglaang spiritual sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ganda po yun. Magpakasipag kayo at panatilihin ninyo ang kasiglaang spiritual sa paglilingkod sa Panginoon. Romans 12:11. Ginagawa ka natin yun? Masigla ba tayo? Masipag ba tayo sa paglilingkod? Hindi nyo kayo rebuke the review. Sabi natin na nakaraan, di ba? Magkaroon tayo ng kahit isang oras, isang linggo, sa ministry. Naka-isang oras pa tayo sa isang linggo sa ministry this week. Kung hindi tayo naka-isang oras, isang linggo man lang this week, paano tayo nag-pray? Paano tayo nag-lingkod? So, very weak ka, hindi this week, very weak. Diba? Kailangan tayo maka-isang oras, isang linggo sa ministry sa isang buong linggong ito. O ba? Ay kung hindi po natin nagagawa man lang yan, kahina-hina natin mga Kristiyano. Paano natin mapapalaya sa bumang sa iyong harapan, sa iyong harapan? We should say something to this devil, sa mga espiritong ito, palayasin. At siya po ay tatakbo, sabi mo nalalayas siya. At sa terror, sa iyong harapan. Takutan siya laging lalayas mula sa iyong harapan. At kapag ginagawa mo lagi ang pagsunod sa salita ng Panginoon, alam mo yun, si Satanas, kikilabutan siya lagi tuwing makikita ka. Hindi dahil sa mukha ka buruha. Gagawa ka na. Huwag kang gumawa ng paraan na makipagtakutan sa kaaway na yun. Gagawin mo yung matuwid. Kasi pag ikaw ay laging obedient sa Word of God, natatakot talaga siya sa iyo. Malayo ka pa lang, takot na yan. Kasi makikita niya, you have the legal right. May legal ka, may karapatan ka sa Panginoon. Pinagtitibay ng Diyos ang kasunduan niya sa atin. Alam niya ng kaaway. Natutuwa nga ako dun sa verse ni Paul, Colossians chapter 2. Ewan ko kung nasaan doon banda yun. Bakit ang sinabi kasi doon sa Colossians chapter 2, ang mga tinuro daw ng sanlibutan nito ng mundong ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon Kristo. At ito po daw ay ipinaradan ng parang mga bihag. Paano maiparad? Paano magyayari yun? Ang mga tinuro daw at kapangyarihan ng mundong ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon Kristo sa kanyang kamatayan sa cross. At ito daw ipinaradan niya na parang mga bihag. Tayo dapat ang testimony noon. Paano natin maiparada na parang mga bihag ng kaaway? Pag nag-pray dahil kumagaling ang mga karamdaman. Ibig sabihin, di ba, mapahiya ang kaaway. Kapag tayo ay sinutok ng kaaway, pagkatapos ay sininaman natin, sinusunod, o kaya sinusunod natin ang Panginoon, nagtatagumpay tayo, napapahiya ang kaaway. Maraming kaaway dyan sa paligid,
Diba? Tutukuhin ka o isang shot lang. O kaya isang stick lang. Yan yun. Pero kung hindi mo yung sinunod, para mo isang ipinaparada, makapahiya yun. Diba? Sa buhay natin ngayon, this present life, dito nakikita kung paano natin ipahiya ang kaaway. Sa buhay na ito. Tayo po ang dapat nagpapalayas ng demonyo. Hindi ikaw yung tinatakot ng demonyo. Marami sa tinatakot sa panahon ngayon. Lalo na yung mga lumalayo sa Diyos. O kaya, hindi natin alam kung tinakot itong demonyo sa mga tao na wala naman dito. O kaya, yung mga wala pa talaga sa Panginoon. Totoo yan. May mga naglalaro sa kanilang isipan, sa kanilang damdamin. Kaya sila ay napatda at nakaligad ang kanilang church. May mga Christians na nakalimutan ang kanilang divine covenant at hindi na namumuhay sa salita ng Panginoon. Tinatakot din yan. Tatakutin ka rin ng Panginoon. Tatakutin ka rin ng Diyos. Ito ngayon ang aking sinusumbong lagi. Alam niyo yung mga schools ngayon, ginagamit na demonyo yan eh. Mga eskwelahan. Ang araw ng linggo, kung ano-anong ginagawa sa school. May mga batok, may kung ano-anong mga ginagawa sa school. At kailangan mo siya do something, mga Christian. Kailangan tayo mga Christian sa mga estudyante. We should say something. Sabihin ninyo, Christian ko, meron akong ministry sa church. Tandaan natin mga kapatid, church, ang araw ng linggo sa Pilipinas is church day. Ang araw ng linggo sa Pilipinas is family day. Amen. Nasasanay na yung mga eskwelahan na yan eh. Kung wala silang narinig against sa atin, sa mga ginagawa nila, akala nila maganda ang ginagawa nila kasi hanap buhay lang yan eh. Mga ginagawa niyan, kaya nga may 12 years eh. Mga K-12 na yan. Business yan. Ako harapin, iharap ko sa kanila yung 12 years na nag-aral walang alam. K-12, butod graduate na nga ng culture, iway kumarong mag-English. Yan ba yung sinasabi na may K-12? Spelling lang, ano, design, di alam. College, pag-first year college, design, di alam. Ano pa tayo? So, anong sinasabi dito? Kailangan nyo to say something. Magsalita mo tayo. Resist and declare. Tayo po ay atin kung i-resist yung gawa ng kaaway. Ano i-declare natin? I am redeemed by the blood of Jesus Christ. Yes. Ako sinasagumpa na, I'm healed, I'm redeemed. I'm free. Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo, meron po tayong divine covenant. Doon po yung nakalagay sa Hebrews chapter 9 na ang dugo at yung sugat ng ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang buhay, ang kabayaran para po tayo magkaroon ng walang hanggang kalayaan. Mga kapatid, alam niyo po kung binasa niyo po yon, ang ganda-ganda ng chapter na yon tungkol sa ating kaligtasan. Tungkol ang kaligtasan, ang ganda-ganda ng chapter na ng Hebrew na yon. Ang laki-laki po ng idinayad sa atin ng Panginoon upang tayo ay gumaling at lumaya. Ang laki ng idinayad sa atin para tayong gumaling, lumaya. Hindi pagkatapos gumaling, lumaya. At pagpakulong ulit sa demonyo. Hindi ganun po yun. Tayo po ay malaki ang idinayad sa atin ng Lord para tayo ay lumaya, gumaling tayo, and we can now enter into the covenant with Jesus Christ. Kapag tayo po with Jesus Christ, lalo kong pinagtitibay ang kasunduan natin sa Diyos. Meron na nagbayad, meron na nag-back up sa ating buhay. Amin po. Amen. Wala pong salot sa kasunduan ito, mga kapatid. Walang salot dito sa kasunduan ito. Yung mga karamdaman na yun, at saka yung mga kasalanan na yun, nagawa ng mga evil forces, salot po yan. Kaya ang sabi doon sa ating text po kanina, sa Galatians 3:14,
Yung blessings na ibinigay kay Abraham ay dumating na po yan sa atin, dumaloy na po yan sa atin. At ito po yung sinasabi doon sa Deuteronomy. Yes, Deuteronomy. Doon po yung sinasabi sa chapter 13. Ilagay natin yung ating Bible doon. Marami tayong pag-uusapan doon, katagumpayan. Ilan lang ako. Chapter 28. Yeah. Chapter 28. Ang sabi po dito, rinipasuhin natin ito baka hindi natin po kasi ito tutukan na ng pansin. Ang sabi po doon sa verse, sabi ko nga kanina, yung mga blessings dito na sinabi sa chapter 28 na to ay dumating na po ito sa atin. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, mararanasan po natin lahat ang pagpapala dyan. Pero pag hindi po tayo, pag naging masuwayin po tayo, ang sabi po doon sa verse 20, nandun na po tayo lahat, ang Panginoon ang magpapadala sa inyo ng mga sumpa, pagkarito at pagbibigyan niya kayo sa anumang inyong gawain hanggang sa masirang ulo at biglang dumating sa inyo ang pagkawasak dahil sa kasamaan, ginawa ninyo ng setaligtan ninyo. Verse 21, padadalhan kayo ng Panginoon ng mga salot na karamdaman para wasakin kayo sa lupaing papasukin ninyo para sa inyong sarili. Ang grabe, no? Grabe yung sumpa. Pero may good news para sa mga Christian. Ang good news po, tayo po ay sinubos na mula sa pagkalito na ito, mga confusions na ito, mga karamdaman na ito. Sinubos na po tayo dyan. Amen. Ang sabi po dun sa verse 22, ipararanas sa inyo ng Panginoon ang sakit ng pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, pagtuyot, agihat. Ano po yung agihat? Agihat ito parang yung yung amag. At iba bang sakit sa balat, hindi kayo titigilan ng mga sakit na ito hanggang hindi kayo nalilipol. Matakot tayo mga kapatid, pero hindi po tayo sumusunod sa word of God. Pero magandang balita, salamat sa Panginoon, that we are redeemed from this infection, itong mga colds na ito, mga stripes na ito, mga karamdaman na ito, tayo po ay kinubos na dyan ng ating Panginoon Kristo. Verse 27, tingnan natin po, marami. Pahirapan kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mga buko ng ito at susubukan kayo ng mga tumor, nakadisiling sugat at kangangati na walang ng makalulunat. Grabe, no? Burning source, tumors. Pero sinasabi po sa ating pinag-aaralan ng dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay redeemed. Tayo po ay kinubos na ng Panginoon. Madalas, nakalimutan na natin itong mga bagay na ito. Na ang lahat ng mga ito ay inalis na sa atin ng Panginoon. Inalis na sa atin ito dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pagitan ng kanyang mga sugat, sa pagitan ng kanyang dugo ni Kristo, ay inalis na sa atin ito. We should declare. Dapat ito sinasabi natin na nire-realize na ba natin ito ngayon? Ngayon na ba natin ito nare-realize? Na lagi natin itong iisipin at alalahanin yung lakay ng ating Panginoon. Yung dugo ng ating Panginoon Kristo. Not just this moment. Hindi lang sa oras na ito natin nare-realize. We should strongly recover our divine covenant with God. Yung talagang pindihan natin na i-recover natin at panamantalastayanan natin at paniwalaan natin na tayo po ay hindi nakabilang sa mga karamdaman ito. And whatsoever na naramdaman natin sakit, we must declare anumang symptoms yun. Yung symptoms, I'm redeemed, I'm healed. Whatever your name is. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Hallelujah. Ano mang pangalan ng symptoms na yan? In Jesus' name. Meron po tayong kapangyarihan. Dahil tayong lahat ay tumanggap sa Panginoon at tayo po ay pinayaran. Hallelujah. Alam niyo kasi ang mas malungkot, pag may sakit ang tao, unang iisip, ano tayo magandang gamot din. Katatapos lamang kumanta na I every name and I know I am. Makalimutan na yung lasay. Huwag ganun, mga kapatid. Ilagay natin ang ating faith, ang ating puso, ang ating espiritu doon sa pangako ng ating Panginoon Kristo. Verse 35. Ano ba yung verse 35 nakalagay? Padadyan natin kayo ng Panginoon masasakit na bukol sa inyong mga tuhod at mga binti, hindi na ito malulunasan at kakalat pa
mula sa talampakan ninyo hanggang sa tuktok ng inyong ulo. And verse 59, ang Panginoon ay magpapadala sa inyong mga supling ninyo ng katakot-takot na mga salot, marahas at mahabang kapinsalaan at malubha at matagal na karamdaman. Grabe, no? Huwag natin niyang hayaan. Pag disobedience sa tayo sa Panginoon, kaya may mga dumarating sa atin na hindi magagandang mga bagay. Magpasalamat tayo sa Lord. Maalala natin yun na sinubos ako dyan. Hindi ako kasama dyan. Sinubos na ako dyan. Ako'y matagumpay na. At ang sabi nun sa verse 61, ibararanas sa inyo ng Panginoon lahat ng mga uri ng karamdaman, kapansanang hindi nakakalas-aklat ang kasulatan, hanggang hindi kayo nalilipol. Meron po tayo sagot dyan, mga kapatid. Kung hindi natin nakita ang mga pangalan, mga kasaramdaman natin dito sa Biblia ito, tandaan po natin, lahat yung mga karamdaman na yun, lalagay dito at wala. Sinubos na tayo ng Diyos dyan. Amen? Amen! Oh, glory to God. At kung saan tayo sinubos ng Lord, tandaan natin lagi yung cross na yun. Na doon itinako ang ating Panginoon. Pakabalin natin yung faith na yun sa ating heart. Yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. At kung yung mga puso natin ay kinakain ng mga kalungkutan, ng mga katatakutan, sa mga panahon ito, tandaan po natin mga kapatid, na tayo po ay tinubos sa mga bagay na ito. Mabigat ka ang buhay mo? O pabigat ka ba sa buhay? Sa buhay? Mabigat ka ang iyong buhay? O ikaw mismo ay mabigat sa buhay? Kailangan po natin ma-recover. Kailangan po natin sariwain ang ating identity as sons of God. Anong pagkakakalala mo sa atin? Tayo po ay conquerors. Meron po tayong tatak na tayo po ay mga anak ng Diyos. We are blessed. How can we testify to God that the power of God within us? Paano yung magmamanifest sa ating buhay kung tayo mismo ay hindi totoong nangahawakan sa totoong pangako ng covenant na yon? Sa katotohanan ng asunduang yon, kung tayo mismo ay parang giwang-giwang ating pagkatitiwala, pananampalataya, parang may alinlangan tayo. Paano yun? Alam mo na, bless ako nung revival night sa message 77. Kaya walang mga taga-South Hill. Na-bless ako doon eh. Totoo yun. Noong mga panahon na yun na natataranta ang lahat sa pananalangin, sa paghahanap ng pera, dahil nga akyot yung kanyang bukod, ang kanyang ultrasound ay nasa 12,000 na kaagad. Saan kukuha? Pati tayo matindi sa pananalangin. Ako personally that time, naghihintay ako ng milagro sa oras na yun. Milagro. At sabi nga niya noong Wednesday, sa mensahe na yon, wala na talaga siyang magawa. At tumating siya doon sa realization na kailangan niya ipagtiwala, ibigay na sa Diyos ang lahat. Binitawan niya na sa Panginoon ang lahat. Binigay na niya sa Diyos ng kagalingan, sa Diyos ng milagro, doon niya binigay. And he was healed. Hallelujah! Kailangan natin Hallelujah. And more miracles will take place sa ating church, sa ating buhay. Kapag tayo nangahawakan ng matindi sa Word of God. Ano meron? Na problema? I'm healed. I'm free. I'm redeemed. Hindi ako kasama dyan sa mga listahan ng mga salot na yan in Jesus' mighty name. Binayaran ako dyan. Church, hindi po tayo isang kwento. Hindi po tayo isang kwentong Kristiyano. Huwag po tayo padadaya sa kaaway. Masanay po tayo magdeklara kung sino po tayo ang katipuhanan kung sino ka. Ito yung sineselebrate natin ngayon. Nagtagumpay ang Panginoon. Pinagaling tayo sa magitan ng lakay ng ating Panginoon Kristo. Naging mahirap siya, naging kaawa-awa siya para tayo ay maging magaganda, mga gwapo. Marunong. Hallelujah. Hallelujah. Ito yung sineselebrate natin ngayon sa Holy Communion. We are free sa lahat ng mga tao at sumpa na yan. People may say, hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan. Hindi ka sigurado dyan. How come? You're sure?
Gaano ka kasigurado dyan sa sinasabi dyan sa Biblia? Mga kapatid, God do not lie. Wala sinabi dito na hindi ito matutupad na kunyari lang itong pangako ng Panginoon. Joke lang. Wala na sinabi dito gano'n. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Amen! We should live and appreciate that divine healing is God's will for everyone. Para sa ating lahat. At ito po yung sinasabi doon sa Proverbs 18:14. Alam niyo po yun, nakakadagdag po yun, nakaka-uplift ng spirit yun. Yung Proverbs 18:14, sinasabi po doon na ang espiritu ng tao ang umaalalay sa kanya kung siya'y may karamdaman. Yung spirit natin, sabi nga doon sa Amplified Bible, the strong spirit of a man will sustain him in bodily pain and trouble. Kapag tayo po ay nangihina, kapag tayo ay problema, kailangan malakas ang ating espiritu. Saan ang gagaling ng kalakasan ng espiritu? So mga pangako ng Panginoon, sa Word of God. Dahil ang sabi doon, ngunit kung ang espiritu ay lupay-pay, sino nakakatagal? Pag espiritu natin ay lupay-pay, paano na? Tandaan din po natin na hindi po katakatakutan at kaduwagan na espiritu binamana sa atin. Ay binamana sa atin ay katapangan. Katapangan sa kapungiran. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, ang mga Kristiyano daw has that special power in the Spirit that brings healing in whatsoever pain we encounter. Ano mang sakit yan? Meron daw tayo, binigyan daw tayo ng special power. Special spirit na yun. Kasabihin mo sa sarili mo, determinado ako na ako ay gagaling. Dahil alam ko na ang aking Kristo ay nagtagumpay ditong binayaran ito. Bakit po? Upang tayo po ay maging kamukha ni Kristo. Yun ang sinasabing kamukha ni Kristo. In power and in spirit. Yun po yung sinasabi doon, kamukha ka ni Kristo in power and in spirit. Bakit? Para po tayo ay maging kagamit-gamit. Hindi ka Christian, papugi-pugi, wala ka namang ginagawa. O kaya walang nananalaytay ng kapangyarihan ng iba ng Espiritu sa'yo. Hindi yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo. How can you stand before the sick person kung ikaw mismo ay parang lanta ng katuray? Di ba sabi doon sa 1 Peter 5? Don't give the devil a place. Alam mo yung demonyo gusto lagi yung makakuha ng kwento eh. Gusto niya tayong labanan o kaya akala niya siguro may gera pa. Siya lang mag-isa nakikipag-gera. Para makakuha niya, i-insist niya yung place na yan eh. Yung pwesto na yan, give me a place ha. Ano sabi doon sa Ephesians 4? Ephesians 4, di ba? Sabi doon sa 7, don't give the devil a space. Huwag mo siyang bigyan ng kahit kasiting na pagkakataon o lugar. No! Huwag mo siyang hayaan na makalugar sa'yo. We have the authority over this world. We have the authority over Satan and over everything that has named this world. We have that authority. Huwag mo siyang papayagan. Huwag hayaan pagtawanan kami sa Satanas. Sa halip, bigyan mo silang patakot ako sa problema. Declare and declare and declare the will of God in your life. Ano ka gusto lang sa iyong buhay? Tumagana ka. Maging masaya ka. Long life, Lord. Thank you, Lord, for the long life. Masalamat, Panginoon, sa mahabang buhay, sa kagalingan. Salamat sa karunungan. You are always declaring. Salamat sa karunungan, Lord. Salamat sa anointing. Salamat sa kapangyarihan mo na nasa akin ngayon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Praise God. Yun po yung power doon sa cross. Yung pagtigis ng dugo ng Panginoon na yon, yung mga latay na yon. Pag nakita po natin yung itsura niya siguro mga panahon yun, hindi mo naman siya makilala, wala nang laban ang kanyang mukha at ang kanyang katawan. Dahil yung mga hataw na yun ay kumakain ng laman yun. Wala lang ba yun? Ganun lang ba yun? Ito yun. Ito yun. We should declare. Alam nyo, pagka dinideclare natin na tayo ay mga mananagumpay, tuwan-tuwa ang mga anghel sa langit. Tuwan-tuwa ang Panginoon. That's my heart. Diba? Ano ko yan? Eh kung dinadabuhan ka ng katakot-takot
sa mga problema at kung mga sakit at kung mga ano-anong sama ng loob, etc., etc., anong ginagawa mo? Isa kang mangmang na Kristiyano kapag ikaw'y nangunguluntoy. Alam niyo nga po, tungkol nga doon sa ano, alam mo itong kaaway, gusto to lagi makakuha ng pwesto eh. Walang tao sa buong mundong ito na hindi naghangad na siya ay makalaya at gumaling. Tama po? May tao ba dito hindi ayaw ng gumaling at makalaya? Oo, hindi ko ang aking sakit. Parang ganun ba yun? Lahat ng tao ay naghangad na makalaya at gumaling. Gusto laging, kaya ito yung ginagawa ng kaaway eh. Gusto lagi niyang kunin sa mga anak ng Diyos yung kapangyarihan na yon. Kaya dinadaya niya yung mga tao na ang Diyos mo hindi ka kaya pagalingin. Dinadaya lagi ang tao. Hinahayaan natin makuha yung authority na yan sa atin. Yan ang labanan ng mundo. Alam niyo po, in history reveals na lahat ng mga wars, ang tema ng labanan niyan ay makakuha ng, ang goal ng labanan niyan ay makakuha ng, to gain freedom, makakuha ng kalayaan. Pag nag-aaway, may mga gera, may mga labanan, kailangan makalaya yung kabila. O kaya, makuha na yung kapangyarihan doon sa kabila sa pamamagitan ng kahit nasa anong paraan. Sa panlalabang, sa pandaraya, kahit na anong paraan. Makuha lang nila ang kapangyarihan. Ganyan ang mundo. Yun ang mundo. Even in our government. Ganyan. Away sa posisyon, away sa power. Pero alam niyo po ba mga kapatid? Alam niyo po ba that we are not fighting to gain freedom? We are not fighting to gain power. We are not fighting to gain peace. Para sa mga kalayaan, para sa kapangyarihan, para sa kagalingan, hindi tayo nakikipaglaban para dyan, hindi tayo nakikipagvirahan para dyan. Dahil po ang lahat ng yan ay nasa atin na 2,000 years ago pa. Nasa atin na yung mga bagay na yan. Yun ang sinasabi natin na nakakalimutan natin. Kailangan natin yung binubuhay. Kailangan natin yung sinasabi natin sa sarili natin na meron na talaga tayong kapangyarihan para i-declare ang mga bagay na yan. We are not fighting for all of that. Dahil ang ating Panginoon binigay na po sa atin ang mga bagay na yan. Huwag natin hayaan na diktahan tayo ng mundong ito or diktahan tayo ng kaaway. Wala silang karapatan na tayo ay pangunahan sa ating buhay na ito dahil tayo po ay pag-aari at pamilya ng Diyos sa buhay. Panghawakan po natin ang tagumpay ng Diyos. Magpakatatag tayo, magpatuloy tayo, ipamuhay po natin. We should live for it and enjoy for it. Di lang tayo yung mga anak ng Diyos na buhay. Hallelujah. Pag-stay tayo, manatili tayo sa katotohanan. What is the truth? What is the truth? You always declare the truth. I-declare natin lagi ang katotohanan. I'm free. I'm redeemed. I'm healed. Diba? I have long life. I'm wise. I'm strong. I am blessed. In the mighty name of Jesus Christ, I am blessed. I am blessed to be a blessing. Ako'y pinagpala o kang maging pagpapala. I am not a problem. I am a blessing. Tama ko ba yun? Hindi ako problema. Ako isang pagpapala. Ako'y pinagpala ng Diyos o kang maging pagpapala sa iba. I claim. I declare. I receive. I receive. I declare. I claim. God has great plan for me. May magagandang plano ako sa buhay ko. Kaya tayo po ay nabubuhay dapat in declaration. I-declare po natin kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin na mabuti para sa Panginoon. Para makapagsuporta tayo po sa ministeryo ng Diyos. Hallelujah. Ay dapat tumayo. Oh, we glorify you, Lord. We bless your name. Napakadaming kayamanan sa iyo, Panginoon. Ang lakim. At ay kami maranasan. Pero salamat po sa umagang ito. Let us speak for us. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin po kayo, Diyos.
Hallelujah. Salamat sa Panginoong Diyos na ang kapangyarihan ng kagalingan sa mga oras ng Lord ay lumulukod sa aming mga katawan. Dumadaloy sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for releasing your healing power, Panginoong Diyos, sa amin. And then, Lord God, the gift of healing, Panginoong Diyos. Kaya ano, Panginoong Diyos, ang buong iglesia nito ay maghari sa amin, Panginoon, ang authority, ang kapangyarihan mo, ang mag-manifest sa church na ito, Panginoon, upang makita, ma-demonstrate ang iyong kapangyarihan. Maraming pong salamat, O Lord.